Alright, I think we're in. Alright. Okay, good day everyone. Welcome here in iPro Trading Solutions Market Weekly Update. And let's start. What happened sa market last week? So punta muna tayo sa ating economic calendar. Okay, so nung Monday, wala gaano nangyari. Monday is October 7. Walang gaanong ganap dito sa market. And then Tuesday, merong some FOMC chairman member na nagsalita. Pero ang inabangan dyan ay, of course, yung Thursday. But nung Wednesday ay meron tayong, as you can see, RBNZ. Ito po ay ang Central Bank ng New Zealand na nagkaroon po sila ng monetary policy and then yung kanilang official cash rate o yung interest rate nila. So mapapansin nyo dito na nung ang kanyang previous ay 5.25% na terminal rate and then nagbaba sila from 5.25 naging 4.75% na terminal rate. So nagkaroon sila ng 50 basis points na rate cut reduction. And then after po niyan is yung Thursday naman. Okay, nagkaroon ng minute meetings sa FOMC. And then nung kinagabihan is nagkaroon naman ng USA Consumer Price Index. So mamaya natin to pag-usapan itong US CPI na ito. And then nung Friday ay meron tayong pound GDP at sinundan ito ng Canada or Canadian dollar employment change and unemployment rate. And then yung USD Producers Price Index. And then Friday ay wala nang gaanong galaw yung market dyan. And then Sunday is wala na rin ganong ginalaw because ito ay magre-reflect probably or possibly sa Monday natin or yung darating na week. So, ano ba yung mga naging mover natin? So, of course, when it comes sa economic data, laging sikat itong si US dollar dahil madalas naman ang sinusundan ng market ay yung kung ano yung gagawin ng mga central bank sa kanilang roadmap ng interest rate cut. So, itong CPI ay isa sa mga inaabangan dahil isa itong key to justify the rate cut reduction na gagawin ng central bank. So, ang central bank ay merong, as far as I know, meron silang 50 BPS na rate cut reduction na gusto nilang gawin this November. Pero ang nangyari, kung pupunta tayo dito kay CME FedWatch Tool, mapapansin nyo na itong November 7, 2024 na darating ay meron dalawang bet dito sa expectation ng market which is 89.5% ay nakabet sila sa 450 to 475. Ito po ay ang 25 basis points na bet. And 10.5% naman ang nakabet sa 475 to 5 flat, which is ito po ay ang current na terminal rate ng Feds. So, kumbaga, ang implication po nito ay 10.5% ang naniniwala na merong unchanged policy na mangyayari sa November 7 at meron namang 89.5% na bet na magkakaroon ng 25, at least 25 basis points rate cut reduction. So of course, konting araw na lang ay malapit na itong November 7. That's why ito ay mas mataas na probability. Now, yung nangyari last week ay I believe kaya nawala ito. Itong 425 to 450, ito po yung 50 basis points ay dahil na rin sa nangyari last week. So last week kasi ay medyo mix yung data. Kumbaga, kung babalik po tayo dito kay Forex Factory, ayan, mapapansin nyo po na itong si CPI ay okay naman. Green naman siya 2.4% naman siya. Okay. So, by the book kasi kung better than expectation or better than forecast itong actual, okay siya, green talaga siya. So, mapapansin niyo ang kanilang forecast or expectation ay 2.3% ang magiging year over year na inflation ng US. But of course, naging 2.4 siya. So, parang ang implication nun ay elevated pa rin yung CPI natin or inflation ng US. Pero,
kung papansinin ninyo, meron kasi siyang previous na 2.5. So, the actual is better than the forecast, but the actual is lower than the previous. Yan. So, okay siya. Parang nandun siya sa gitna, na sandwich siya. Pero of course, mas maganda sana kung mas mataas sa previous yung inflation. Siguro kung mangyayari yung ganong implication, or yung kung mangyayari yung ganon na mas mataas siya sa previous, well, baka magbago yung ano, baka magbago yung investor sentiment, kumbaga. Okay. That's why nalusaw yung 50 basis points dito. Ginawa muna siyang 25 basis points para naman daw hindi gaanong grabe yung pagbaba agad ng rate cut pagdating sa US. So, next po niyan, ano ang aabangan natin sa ating this week forecast? So, punta na tayo this week. Alright. So, Sunday ay merong nangyari sa China, which is nag-consensus na po sila ng kanilang CPI year on year. Kung mapapansin niyo, lower than the actual ang nangyari. Yung actual is lower than the previous, what I mean. So, ito ay more on stimulus pagdating sa end ng PBOC or People's Bank of China. And then yung kanilang Producers Price Index ay worse than expectation din, kung mapapansin niyo. So, since ito ay Sunday, hindi ito magre-reflect sa market dahil wala namang market pagdating ng Sunday. So, possibly ito ay magre-reflect ng Monday onwards. But meron kasi itong Friday na susundan. Asan na ba yun? Ayan. So, meron siyang Friday na GDP. So, I believe na ito ay aabangan din ng market. Yan. Titignan nila ito. Kumbaga, itong tatlong to ay titignan nilang indicator. So, mababa naman na si CPI. For stimulus na si CPI, and then si PPI ay mababa rin. Worse than expectation siya. So, ito ay dapat maging mababa din si GDP or yung growth ng China. And then, susundan din siya ng retail sales and then the industrial production ng China. So, sa Tuesday naman, ano ang pwede nating makita sa Tuesday? Well, dito sa Tuesday ay wala gaano pagdating sa morning and then afternoon. Aside lang dito sa pound na claims, ito po ay parang unemployment claim. Kung sa US ay merong unemployment claim, I believe ito rin yung claim pagdating sa pound naman. Iba lang yung pangalan, claim and count change. And then evening, meron po siyang Canada economic event, which is economic data, which is the CPI naman ng Canada. So, puro sila inflation this week. And then, kinabukasan, Wednesday, okay, meron ulit na another inflation, which is the New Zealand naman na inflation. And meron ding inflation ng England, yung pound. And then Thursday, meron tayong AUD and employment change and unemployment rate. And then yung gabi niyan ay merong Euro monetary policy and then yung kanilang interest rate. At kinagabihan din yan, after ilang minutes lang, meron po tayong ECB press conference. Ito po yung parang Q&A ng chairman ng Central Bank, which is si Christine Lagarde ang magsasalita dito at siya naman ang tatanungin ng mga panelists about sa kung ano yung pwedeng maging next na mangyayari sa kanilang roadmap pagdating sa interest rate reduction, yung paglaban nila ng inflation. So, meron pala ako ditong nakalimutan. I believe meron pa. Ayan, another CPI, pero final CPI naman ito ng Euro. So, ito ay 5 p.m. Then, mga ilang oras lang, darating na si monetary policy nila. And then, after ilang minutes, meron naman siyang press conference. So, I think hindi ito gaanong gagalaw ng gusto dahil ang pinakaabangan nila dito ay itong ECB. So, probably this week, ang pinakaabangan ay itong si Eurozone monetary policy. Now, pagdating kasi sa monetary policy ni Eurozone, for me, ito ay price in na for 25 basis points. So, as you can see, meron na siyang 25 basis points dito na rate cut reduction from
3.65 na current nila na terminal rate ay merong ina-expect na mangyayaring 25 basis points para maging 3.40 na lang yung kanilang terminal rate. Now, ano ba ang pwedeng maging mover dyan? So, ito ay, gaya nga nasabi ko kanina, parang ito ay ina-expect na or naka-price in na. So, ang magiging mover na lang ay kung si Christine Lagarde, yung kanyang tone, ay i-open niya yung door for another rate cut reduction sa darating na December, magtutuloy-tuloy yung possible magtutuloy-tuloy yung pagbaba ng value ni euro compare or versus sa ibang mga currency. Kasi nagkaroon sila ng back-to-back na rate cut kung sakali Dahil last month, September, meron silang rate cut. Tapos ngayon, meron ulit silang rate cut. So, kumbaga, kung December, parang na sila, tuloy-tuloy yung kanilang rate cut. Well, ito naman si Christine Lagarde ay malinaw naman kasi sa kanya pag siya ay nagsasalita. Malinaw naman yung mga roadmap na sinasabi niya. Unlike kay Powell na medyo may pang bluff na gagawin. So, ano pa ba yung pwede nating abangan? Pagdating naman sa US, I believe gagalaw pagdating yung sa retail sales. Pero kung ako ang tatanungin, ang retail sales kasi tuwing bare months ay mataas pagdating sa US. Dahil of course, holiday yun. Holidays na darating, Christmas. So, magbibilihan sila doon sa bansa nila ng kung anumang gift. Well, naging behavior na nila na magbigay ng gift. That's why ang retail sales ay pwedeng tumaas talaga. But I think na hindi papansinin ito ng market. Gagalaw at pwedeng pumunta ng mga levels pero hindi siya magbe-break ng major talaga, lalo na pagdating sa daily. So, I believe na pwedeng yung ibang data ang titignan ni market. Like the next PMI or the next labor na darating naman for November. Siguro yun ang pwedeng maging market mover talaga. Pero kung mapapansin nyo naman, mataas naman yung treasury yields ng market. US treasury yields. So that's why si dollar ay strong siya. Naka-recover siya ng kanyang pagiging strong last week. And then aside from that, dun sa other inflation, so 'di ba merong inflation si Canada and then si New Zealand. So pagdating naman sa Canada, of course, pagdating sa inflation, inaabangan talaga 'to ng mga central bank para magkaroon sila ng justification sa pwede nilang gawin na another policy or monetary policy decision. So may inaabangan na October rate cut or October policy decision ang Canada. So yung darating na inflation ngayong week ay pwedeng gamitin para makapag-price in ang investor doon. Well, nakapag-price in naman ang investor ng 25 basis points doon sa Canada. Pero of course, merong another bet ulit, which is the 50. Parang kanina na nakita ninyo, merong 25 basis points, tas merong policy unchanged. So, of course, mas lamang ngayon yung 25 basis points. Pero kung ano yung magiging data sa inflation, magkakaroon ng pagbabago yung kanilang price in. And then, pagdating naman sa New Zealand, mahalaga rin yung kanilang inflation. Although, nagkaroon sila ng rate cut din. Pero itong inflation na gagawin or mangyayari this week ay pwedeng gamitin para sa darating na October na rin na inflation na October na rate cut reduction or monetary policy decision ng RBNZ. For October and November. Alright. Yun nga lang, ang meron dito kay New Zealand, after the November policy decision nila ay medyo malayo pa. After that ay February na ang next nila. So, may leeway pa si market na magkaroon ulit ng another projection of rate cut. So, baka may mabuo na narrative pagdating sa 75 basis points. Well, we'll see kung ano yung mangyayari sa inflation nila. So, by the book naman po kasi ang nangyayari is kapag mataas yung inflation or na nasusurpass ng actual,
yung data, yung expectation, yung forecast and yung previous, well, nagiging narrative doon is possible na hindi ituloy yung rate cut. Dahil, of course, ang pangit naman na magre-rate hike ka kung ang pangit naman kung magre-rate cut ka kung mataas yung inflation. So, dapat maghinay-hinay sila. Well, kung sakaling pababa yung inflation, mas ma-justify nila na mag-rate cut sila. So, usually, ganun po ang nangyayari. Kahit naman, regardless kung ano po yung central bank na pinag-uusapan. So, pagdating naman sa technical, ang technical natin ay napakasimple lang. Ito ay simpleng support and resistance lamang. So, punta tayo sa ating trading view. Okay. So, sa DXY, ang DXY ay currently, kinokontest niya ang kanyang resistance zone. So, nandito po ako sa daily. So, ito po ay based na lang din sa approach natin. So, itong technical natin ay support and resistance lamang. So, as you can see, nung Tuesday, nag-top ang DXY or yung currency index ng US sa zone ng resistance and then nilaro na niya yung zone ngayon ng resistance. So, ito po yung range ng resistance natin. Napakalaki dahil ito ang kanyang resistance zone. Yan. So, nung Wednesday, pumasok po siya which is currently, nung time na yan ay malakas ang US dollar and then okay naman. As long as hindi nababasag to, for me, technically, ay maglalaro lang siya dyan. So, of course, kung ito ay pababa, kailangan makitaan ko rin siya ng setup pagdating sa technical para naman magkaroon ako ng opportunity to entry. Now, kung pupunta naman tayo sa metals, as you can see, sabay na pataas ang metal gold at ang US dollar. So, bakit ganon? Kalaban ni US dollar dito si gold, di ba? So, of course, ito ang nagpa-push dito ay yung geopolitical tension natin, yung nangyayari sa Middle East. So, and of course, yung nangyari sa last week na mixed data, parang hindi convinced yung investor na magbaba sila or mag-drop sila ng gold dito. Pero itong gold ay bumaba siya nung Wednesday. Yan, start nung Monday, Wednesday, and then Tuesday and Wednesday. Bumaba siya as far as I know dahil doon sa stimulus ng China. Naka-affect yung stimulus ng China kaya bumaba itong gold. Pero pagdating nung Thursday CPI, well, bumaba rin naman siya. Kaso hindi niya hindi rin niya kinuha yung support ko. Ayan, ang aking support ay 2,600, so hindi na niya tinapik. Konting-konti na lang. Nag-stop lang siya kay 2,605. Yeah, 2,605. So, di niya kinuha yung aking TP, pero goods din ang aking sell dyan dahil ang aking 2,600 ay TP3 natin. And then, yeah, as you can see, pagdating nun Thursday, umangat siya and then Friday, nag-close siya kung saan yung pinaka-peak ng ating Monday, yung Monday high. So, ang gold ay naka-range ngayon. So, we don't know kung ano yung pwede niyang basagin dyan. Siguro, ito yung pwede nating maging range for this week. Ayan, yan yung pwede niyang laruin. Kung ano man yung magiging market mover. Pero sa US dollar kasi ay walang gaanong market mover aside doon sa retail sales. So, I believe pwede niyang maging resistance ay, of course, yung taas. Yan. Yung mga highs ng daily, which is the 2670 and or 2680. And then, ang pwede natin maging support dyan ay yung 2630 natin. Yung pinaka-low netong daily na ito. So, sa iba naman, punta tayo sa Euro-USD dahil merong mangyayaring rate policy decision this week. So, ang nakikita ko lang dito ay pwedeng ito ang maging support niya, which is the 1.0880. Maging support zone niya. Kung babasagin man niya ito, may leeway siya for this another support. And then, kung siya naman ay hindi ma-justify yung kanyang pagka-dovish, probably meron siyang leeway para pumunta dito kay mag-top dito sa resistance natin, which is the 1.096 or 1.0970. Yan, itong zone ng support natin. So, pagdating naman sa pound, ang pound ay napaka-ranging right now. So, ito on a daily basis,
ito lang nakikita kong pinaka last resort of support niya, which is the 1.300. And then pagdating naman sa kanyang resistance, I believe ito po kasi ay isang resistance zone. So parang ganito po siya. Yan, magkalapit yung kanyang support at resistance zone. So we don't know, napaka-ranging niya talaga. So for me, mas okay kung mababasag niya si 1.3135 para may shot siya for 1.3170 or to 1.3180. Yan. So we're talking about the daily time frame. So ito ay mukha lang siyang maliliit, pero pag binaba po natin to ng smaller time frame, marami po itong variable. So this week anticipation po ito, kaya ko po siya shortcut na lang ng daily. Kesa idadala ko pa po siya ng 4 hours, masyado nang marami yung variables niya. So gusto ko lang gawing simple itong analysis na ito ng technical. And then NZD. Okay. NZD ay pa-drop ngayon. So of course, mas malakas pa rin dito si US dollar. Now, ang pwedeng maging zone natin dito ay itong area of resistance na ito. Okay, which is almost there na siya. So kailangan niya itong ma-break for me para may leeway siya to go up, and then nahanap siya ulit ng another area of resistance. And then when it comes naman sa support, of course, kung mababasag niya itong current support niya na 0.6055, may leeway naman siya papunta dito sa area of support na ito. Okay, which is the 0.59 or 0.600. Yeah, 0.600. Ayan. And then CAD is what I see is pwede siyang maging subject for oversold. Yeah, pwede siyang maging subject for oversold. For me, ito ang pinaka okay sa akin na area of resistance niya. Ayan. So if hindi niya mabibreak itong area na to or yung zone na ito, okay pa siya sa akin for oversold. Ayan. And then pagdating naman sa kanyang support, mas okay, which is nakikita nyo naman na okay naman siya as isang magandang uptrend. Now obviously, ang pwede natin maging support ay ito. Itong area na ito. Ayan. Well, mas maganda, mas ma-justify natin siya kung makakabasag siya ng low dito sa mga daily para may shot siya for this support zone. Pero in overall picture, ito yung pwede kong makitang range niya. Alright? So, ayun lang ang ating market weekly update for this week. And I hope na meron po kayong natutunan. So, i-absorb nyo lang kung ano useful, and then throw nyo kung ano yung hindi, and then try nyo aralin kung ano yung nakikita nyo na unique. And thank you sa inyong time sa panonood. If you like this market forecast natin or market weekly update natin, pwede nyo kayong mag-subscribe sa atin, or pwede kayong pumunta sa ating community, which is free lang naman po ito. Tignan nyo lang po yung ating link sa ating description box. So yun lang, and have a good day.